sample ng ating mga carbohydrates na nabigay mo kanina. Pwede ba natin yun ulitin, Actually, Doc? gusto ko lang bigyan ng daanin to kasi siyempre medyo a little bit controversial. Siyempre meron ding lentils na alam natin nakukuha natin, potatoes o mga brown rice, ganun, mga wheat bread or whatsoever. Pinapoint ko lang, pagdating kasi sa lentils o kaya naman mga buto-buto, peanuts, hindi ko kasi ma-recommend na basta na lamang na kakain tayo ng peanuts na hindi natin alam kung paano gawin ito. Lalo na yung mga sa Pilipinas, yung mga munggo, yung mga buto-buto na yan. May sasuggest ko na ibabad ito ng 24 hours. Kasi talagang pinanggagalingan din yan ng tinatawag na inflammation. Kaya, kasi kung minsan baka pinagbibintangan lang natin ng karne, pero kung mali din yung para lalo na yung mga GMO, kasi ang GMO cause din ng inflammation yan eh. Lagi natin isipin ng inflammation, hindi maganda sa katawan yan. Talagang later on, hindi magiging maganda ang result ng ating kalusugan. So ang pinopoint ko dito, doon sa kumakain ng lentils, lalo na yung mga munggo, beans, ibabad po natin ng 24 hours bago natin ilaga ito. Para in that way, matanggal yung uric acid niya. Para makaiwas tayo sa ganung uri ng inflammation o problema sa ating kalusugan. Kaya, pero yung mga kamote natin, mga gabi, ubi natin, brown rice, yung wheat bread natin na ramihan natin kinakain na yan, mga lentils natin, gulay, fruits, yan po yung recommended. Na, kaya nga lang, dadagdagan natin, ibababad lang. Ayan. Para hindi naman natin mapagbintangan yun. Nasa pamaraan lang kung paano mo lutuin yan. Yung preparation talaga ng yung ating... preparation. Oo, maganda po yun na sa ating pong mga manonood na yung preparation, yung paghahanda ng ating mga ibinibigay sa ating pong pamilya, sa ating pong inihahain sa ating pong mga lamesa. Yeah. And at the same time, Doc, siguro ito na yung time para mag-recommend tayo sa kanila kung ano ba yung mga dapat nating gawin o kainin doon sa ating mga carbohydrates. So, bigyan natin sila ng example, ang tawag dito, i-simplify natin, Doc, na yung ating good carbs, which is yung mga unprocessed na mga pagkain. And at the same time, yung mga bad carbs naman natin, yun naman yung dapat nating iwasan, yung mga merong, yung tinatawag nating high fructose corn soup. So kung meron kayong ballpen at papel dyan, mga kaibigan, pwede nyo nang i-take down note. At kung tayo ay pupunta sa grocery, tignan natin, ano ba, ito bang bibilin ko na ketchup, ay meron bang high fructose corn syrup? Lahat kasi, hindi naman pwedeng hindi lalagyan yan eh. Kasi yun yung, yung pangpalasa talaga, di ba, Doc? Buti sana kung yun lang, may mga preservative pa yan. May mga food coloring. At meron pang food, yung pampalasa. So kung akong tatanungin, talagang medyo umiwas tayo. Gumawa tayo talaga from scratch ng sarili nating material para sa ating kalusugan. Kaya yung tinatawag na bahagi natin, may mga asukal naman. Pwede tayong gumamit ng honey. O alam mo yung banana, napakaganda niyan. Sugar ng banana, okay yan. Ang bilis ng energy mo. Kaya kami, pag naglalaro ng basketball, nag-gym ako, may 3 hanggang 5 saging na saba ko. Yun yung pinaka-source ng energy mo. Yun ang source ng energy ko. Talaga instant talaga. Gumamit tayo ng cane sugar. Pero pinakamaganda yung, kasi yung buko na sabaw. May sugar na rin yun ng buko. May sugar yun eh. Okay. Kalang natin wala eh. So ang pinopoint ko rito, itong pag pinag-usapan natin ng sugar, may sugar ng banana, may sugar ng buko, lahatin mo yan, saging, papaya, pinya. Lahatin mo ng mga durian natin, yung marang, yung atis. May mga sugar yan. Huwag tayong matakot. Pag sinabing, kaya lang, hindi pwedeng paghaluin talaga. To be honest with you, I tell you, never na pagsamahin mo ang gulay at saka prutas, nandito rin yan sa 112. Pakibasa mo na, 112 ng Council on Diet and Food. Kasi pinag-usapan natin ng fruits eh. Baka i-combine na nila ng gulay, magiging, rin yan, simple, magiging fermented yan. Parang simple carbohydrates din ang dating yan. 112 ng Council on Diet and Food. So ito yung bagay na sabi ko, ang dami mga small things na kung pagkaminsan, hindi natin napapractice. Na pag kumain tayo mga Pilipino, kakain tayo ng gulay, maya-maya may hinain na pakwan, may hinain na melon, o kaya naman ay saging, na nangyari, tunaw na yung prutas, yung gulay hindi pa, kaya nagkakaroon ng tinatawag na delay o waiting period. Kaya ang tendency, instead of just becoming more blessings to us, then the tendency, we are just spoiling them. Ayan, basahin po natin sa Councils on Diet and Foods, page 112, paragraph 188. Sabi po dito, fruits and vegetables. There should not be a great variety at any one meal.
for this encourages overeating and causes indigestion. It is not well to eat fruit and vegetables at the same meal. If the digestion is feeble, the use of both will often cause distress and inability to put forth mental effort. It is better to have the fruit at one meal and the vegetables at another. The meals should be varied. The same dishes prepared in the same way should not appear on the table meal after meal and day after day. The meals are eaten with greater relish and the system is better nourished when the food is varied. Oo nga, Dok, di ba? Dapat paiba-iba din para hindi magsawa. Hindi ka ba nagugulat na pagpupunta ka sa health store ngayon, lalo na sa Whole Foods sa United States, may mga libro sila na food combination. Napatunayan nila na hindi pala maganda talagang magsama yung dalawa. Ang point ko ito, hindi ba tayo nagagalak o nabe-blessed na nailagay na ng ating propetisa over 100 years ago na ang prutas pala mas maganda kung kainin mo na siya lang, na walang kasamang iba. Pero palibasa, siyempre, hindi naman practice natin mga Pilipino yan. Pero ito hindi nanggaling sa kanya eh. Direkta sa Panginoon eh. Kaya nagigilty rin ako kapag minsan, lalo na pagka may prutas, nilalagay sa pagkainan. Tukso kasi yan eh. Kaya talagang, hanggang magagawa ko, ayokong pagsasabayin yung dalawa. Kasi alam ko hindi na ito para sa kalusugan. Para sa ano na lang ito. Yung craving. O kaya naman pang sarili na lang. Hindi na yung value. Di ba sabi mo nga, laging binabanggit na ang pinag-usapan dito, yung value. Ano yung makukuha mo sa kinain mo? So ngayon alam mo na merong tinatawag na epekto yun sa digestive system. Yung pinag-uusapan dyan, yung absorption, yung assimilation. Paano makakapag-assimilate ng tamang nutrition? Magkalaban nga yung dalawa. Actually, alam niyo po sa atin po mga viewers, tinry ko to. Nung nabasa ko po itong fruits and vegetables na kailangan ay magkahiwalay na kinakain, tinry ko po talaga, pinagsabay ko siya. Alam niyo po mga kaibigan, ako po ay dumighay ng dumighay, Doc. Totoo. Kasi sabi ko, parang totoo kaya yung sinabi dito. We know naman talaga na yung visions ni Ellen White talagang, galing talaga sa Panginoon. Pero gusto ko lang malaman kasi out of curiosity lang na parang hindi naman dahil sa hindi ako naniniwala. Pero ako kasi yung tipo ng tao, Dok, na parang gusto ko din malaman kung ano yung epekto para at least kapag katulad tayo dito, meron tayong health program dito na ibinabahagi sa ating mga manonood. So gusto kong makita rin nila yung personally, ano ba yung experience natin kapag pinagsabay natin yung pagkain na sinabi na ihiwalay dapat yung fruits and vegetables. So nung hindi ko naman totally isang subuan ay pinagsama ko. Kumbaga magkasunod ko siyang kinain. Talaga nagkaroon ako ng indigestion, Doc. So talagang maganda dahil binigyan ka ng body mo ng ganung reaction. Pero to be honest with you, once you become used to it, yung adaptation na, kumbaga sa sigarilyo, nung unang nanigarilyo ka, inuubo ka. Pero pag tinuloy mo yan, aadapin ng body mo yan. Hanggang sa akalain mo, normal na. So, pwedeng maging ganun na sanay ka nang kumain ng fruits at gulay, pero hindi mo alam, may systemic effect, chronic. Kaya yung point na the moment na laman natin, bagaman ala ka naman nakikita, huwag ka na maghanap na para bang nagkaroon ka ng hindi magandang pakiramdam sa tiyan mo. Paano kung nasanay ka na? Hindi, yari ka. Yun yung pinupoint ko. Wala iniwan sa kamay nila, nasanay ka na. Ngayon yung environment mo, akala mo okay ka naman. Pero later on, may chronic damaging effect yan sa loob ng katawan na later on, huli na, bago ka magsisi. Marami nga nagkakalang problem na hindi naman naninigarilyo Ang dami namin mga pumupunta sa aming tanggapan, sabi nila, Doc, I never even try to do that kind of thing, especially yung sigarilyo. And how come nagkaroon ako ng lung cancer? So, ganun din sa ating katawan. Bakit ganun? Vegetarian naman ako. Bakit lagi na lang hindi maganda yung nararamdaman ko? Maraming mga vegetarian kumakain ng fruit at gulay, sabay So, hanggang sa later on, pag dumating na yung problema sa loob ng katawan, nagkakaroon sila ng tinatawag na ganung uri ng karnasan. Kaya ang pinopoint natin dito, hindi ba tayo dapat matuwa? Na pati yung food combination, ibigay na sa ating propetisa. Pinagmamalaki ko siya dahil, just imagine, marami akong natutunan. Yung pinag-aralan ko mula elementary hanggang kolehiyo, hindi ko ipagpapalit siya natutunan ko sa mga health books ng ating propetisa. Dahil practical. Walang kung ano-anong mga, bakit nung nag-aaral ko ba ng elementary, yung mga pinag-aralan mo nung araw, nagagamit mo pa.
O, geometry na lang eh. O, pag-aralan natin, magpakatulong.